Nag-awaken na si Yuji Itadori at ipinakita muli ang kanyang demon eyes na tinataglay niya lamang kapag nasa ilalim siya ng kontrol ni Sukuna. Pero bago ito, madami pang kaganapan ang nagpainit sa chapter 256 ng Jujutsu Kaisen, kagaya ng paggamit ni Yuji ng Piercing Blood, ang pagbitaw ni Sukuna ng sunod-sunod na Black Flash, at ang paglagpas ni Yuji sa naabot na record ng kanyang guro na si Gojo. Ipapaliwanag ko sa inyo yan isa-isa dito sa full chapter review ng chapter 256 ng Jujutsu Kaisen. Nagumpisa ang kabanata sa isang flashback kung saan makikita si Satoru Gojo na nakaupo sa isang silid at nagtuturo sa kanyang mga estudyante ng konsepto ng Black Flash. Ayon sa malakas na sorcerer, minsan na siyang natanong kung bakit hindi niya kayang gumamit ng Black Flash sunod sa kanyang kagustuhan. Maaaring natanong ito sa kanya dahil nagtataglay siya ng Six Eyes, pero ang katotohanan ay hindi ganun kasimple ang Black Flash at wala talagang malinaw na kasagutan kung paano ito gumagana. Ang tanging masasabi niya lamang ay sinasamahan niya ng cursed energy ang kanyang mga suntok kapag gusto niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay nakakalika siya ng Black Flash, pero nakadepende lamang ito sa kung gaano siya kaswerte. Sunod na ipinaliwanag ni Gojo ang record na meron sila ni Nanami sa pagpapamalas ng Black Flash. Inamin ng sorcerer na pagdating sa dami ng naipakitang Black Flash, lamang talaga sa kanya si Nanami. Pero kung pagkukumparahin naman ang kabuuang panalo nila sa kanilang mga laban, si Gojo ang nakalalamang sapagkat ang duelo ng sorcerer sa kanyang mga katunggali ay hindi masyadong nagtatagal, kaya hindi na siya nagkakaroon ng chance na makapagpakita ng Black Flash. Matapos ang paliwanag na ito, sinabi ng may akda na dadating ang panahon, malalagpasan na ng ating bida na si Yuji Itadori ang record nang naipakitang Black Flash ng kanyang guro na si Gojo. Bumalik ang kabanata sa kasulukuyan kung saan makikita si Sukuna na nababalutan ng nag-uumapaw na cursed energy matapos niyang ipamalas ang kanyang ikalawang Black Flash. Puno din ang kanyang kamao ng dugo na maaaring nagmula dahil sa pagsuntok niya kay Laru. At nakangiti din si Sukuna habang nakikipagtitigan sa kanyang mga kalaban. Nakatingin si Miguel sa King of Forces at sinabing masama na ang kinalalagyan nilang sitwasyon dahil maaaring makakuha si Sukuna ng momentum. Nag-aalala naman si Yuji dahil maaaring bumalik ang kakayahan ng kanilang katunggali sa paggamit ng reverse curse technique, katulad ng nangyari kay Gojo. At napagtanto naman ni Choso na ang mga cursed user na sila Miguel at Laru ay kanilang mga kakampi. Kaya sa tingin niya ay dapat makipagtulungan sila sa mga ito para mapaslang na agad si Sukuna. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga sorcerers. Inatake ni Maki ang King of Curses mula sa likuran. Si Choso naman ay sinipa ang railings ng hagdan para ibigay kay Yuji at ginamit ng ating bida ang railing upang ipitin si Sukuna sa pader kung saan hindi ito masyado makakakilos. Ito ang unang pagkakataon na magkasabay na lumaban sila Yuji at Choso kay Sukuna. Magaganap na sana ang team up na ito sa mga nakaraang kabanata, subalit na pinsala ng King of Curses ang magkapatid sa dalawang magkaibang eksena. Kaya hindi sila magkasabay sa pakikipaglaban sa King of Curses. Tutok ang binatawan ni Choso ang kanyang piercing blood patungo kay Sukuna, subalit nagawang makaiwas ng King of Curses. Tumakbo ito papalayo sa kanyang mga katunggali, ngunit hindi siya nilubayan ni Maki, sapagkat sumulpot ang babae sa likuran ni Sukuna para subukan saksakin ng dibdib nito. Pero walang hirap na hinawakan ng King of Curses ang espada ni Maki at pagkatapos ay pinaghati-hati niya ang sahig na kanilang tinutungtungan. Mahuhulog sana ang babaeng sorcerer sa ilalim kasama ng mga nadurog na bato, pero mistulang nagtatalon-talon ito sa hangin para lamang makabalik sa taas at makalapit kay Sukuna. Sa sobrang bilis ng pagkilos ng babae, maging si Choso ay nabigla sa kanyang nakita. Ang ginawang ito ni Maki ay halos kapareho ng ipinamalas ni Toji Fushiguro sa laban nila ni Gojo. Tinutulungan sila ng kanilang heavenly restrictions na makakilos ng mabilis, kaya parang nakakapaglakad sila sa hangin. Nakita din ni Sukuna ang mabilis na paggalaw ng kalaban, kaya binalutan niya ng cursed energy ang kanyang kamao at isinuntok ito sa papalapit na si Maki. Sa ikatlong pagkakataon, nakapagpalabas si Sukuna ng Black Flash na nagpatalsik kay Maki. Pero katulad ng unang beses, hindi masyadong napinsala ang babae kaya nagbitaw pa si Sukuna ng madaming cleave upang ipatama dito. Alam na ng King of Curses kung gaano katigas ang katawan ni Maki, kaya siguradong mas nakamamatay na ang mga susunod na pag-ataking ipapatama ni Sukuna sa babae. Napansin ni Maki na lumalakas na ang mga paghiwang kayang bitawan ng King of Curses matapos ang sunod-sunod nitong Black Flash. Ibinoka muli ni Sukuna ang kanyang mga palad upang maghatid muli kay Maki ng mga pag-atake. Buti na lamang at dumating si Choso para magpasabog ng 3 supernova na merong persang pumigil sa mga paghiwang patungo kay Maki. Ang supernova ay isang klase ng blood manipulation technique na nagpapasabog sa mga nakalutang na kumpulang dugo ni Choso sa ere.
Nakita na ni Sukuna ang kakayahang ito noong gamit niya pa ang katawan ni Yuji. Kaya alam niyang kailangan pumuli ni Choso na maghintay ng ilang sandali bago makapag-ipon ng dugo at makaatake. Kaya, nagbitaw si Sukuna ng 2 dismantle patungo kay Choso. Dedepensa sana ang death painting para sulubungin ito, ngunit sinabayan ni Sukuna ang paglalakbay ng dismantle sa ere at sumulpot siya sa gilid ni Choso upang suntukin ito ng malakas. Sa ika-4 na pagkakataon, nakapaglabas si Sukuna ng Black Flash at sapul na sapul si Choso sa tiyan. Ganun pa man, dahil sa mabilis na pag-iisip ng death painting, nagawa niyang patigasin ang kanyang dugo sa tiyan upang gamitin ito na parang armor at hindi masyadong mapinsala ng suntok ni Sukuna. Nagawa din ni Choso na ibalot ang matigas niyang dugo sa braso ng King of Forces, pangyayaring nagpagulat dito dahil hindi niya agad mahugot ang kanyang kamao sa katawan ni Choso. Ang pagpapatigas ng death painting sa kanyang dugo upang depensahan ang kanyang katawan ang isa sa mga teknik na naging dahilan sa kamuntikan ng kamatayan ni Yuji noong nagtuos sila ng kanyang kuya sa Shibuya. Ang pagkagulat ng King of Forces ay sinamantala ni Yuji sapagkat habang hindi makagalaw, sinuntok ng sorcerer si Sukuna sa mukha kaya tumalsik ito ng ilang metro. Pinaghilom ni Choso ang kanyang sarili mula sa mga tinamong pinsala at pinanood niya ang nakababatang kapatid sa pakikipaglaban kay Sukuna. Sinabi ni Choso na kahit ilang Black Flash pa ang maipamalas ng King of Forces, mababaliwala ito kung magagawa naman ni Yuji na mapatamaan ng suntok ang King of Forces. Sapagkat ang mga pag-atake ng ating bida ay nagpapahina sa cursed energy output at sa kontrol ni Sukuna sa katawan ni Megumi. Matatandaan na hindi pa din nawawalan ng pag-asa si Yuji na mababawi nila si Megumi, kaya patuloy pa rin ginagambala ng binata ang kaluluwa ni Sukuna para humina ang kapit nito sa katawan ni Megumi. Lumipat ang eksena sa 2 bagong dating na cursed user na sila Miguel at Laru. Sinabi ni Miguel sa kanyang nanghihinang kaibigan na sapat na ang kanilang naitulong sa pakikipaglaban kay Sukuna kaya mas maganda kung umatras na muna sila. Ngunit, tumanggi si Laru sa suhestyon ni Miguel sapagkat sinabi niyang meron pa siyang kailangang gawin. Ang 2 curse users na ito ang nagligtas kay Wiwi at Kusakabe, ang tumulong para maputol ang isa sa mga kamay ni Sukuna at ang nagbigay ng oras upang makapag-regroup sila Yuji. Kaya, kahit saglit lamang sila sa laban, tama ang sinabi ni Miguel na sapat na ang kanilang ginawa. Nagpatuloy sa pakikipagbasagan ng mukha si Yuji kay Sukuna. Kapansin-pansin na hirap na ang King of Forces dahil isang kamay na lang ang kanyang inaasahan sa ngayon. Sinubukan ni Sukuna na ibalibag si Yuji pero hinawakan ng sorcerer ang batok ng King of Forces at ipinangyakap niya dito ang kanyang 2 binti upang tutukan niyang maatake si Sukuna. Kapareho ito ng pagyakap at malapit ang pagbitaw ni Gojo ng Curse Technique Reversal Red kay Sukuna sa chapter 226. Kaya, alam na alam mong naturuan ng maayos ni Gojo ang kanyang mga estudyante. Hindi maalis ni Sukuna ang pagkakayakap sa kanya ni Yuji at nanlaki ang mata niya nang makita ang kamay ng binata na nakatutok sa kanyang mukha. Nakadikit ang 2 palad ni Yuji sa isa't isa na parang nagdadasal. Pormang pamilyar kay Sukuna sapagkat ang ataking ginagawa ng binata ay ang piercing blood. Bumulusok ang linya ng dugo mula sa mga kamay ni Yuji. Ikinagulat ito ni Sukuna pero nagawa niya makaiwas kaya nadeplisan lamang siya ng pag-atake. Hindi ito ang unang beses na nagpakita si Yuji ng mga blood manipulation techniques kaya hindi na sorpresa na marunong siyang gumamit ng piercing blood. Ang dapat nating abangan ay kung paano niya nakuha ang kakayahang makagamit ng ganitong abilidad. Nakita ni Choso ang piercing blood ni Yuji. Ayon sa death painting, ang kanyang kapatid ay hindi pa masyadong marunong sa paggamit ng convergence kaya palagi siyang nakaalalay dito. Ang convergence ay isang kakayahang makapaglabas ng dugo sa katawan ng isang blood manipulation user upang palaputin, siksikin at bilugin hanggang sa makalikha ng pwersang maaaring pisilin para magamit ang piercing blood. Maaaring hindi pa nga ganun kagaling sa paggamit si Yuji ng convergence kaya hindi pa ganun kalakas ang kanyang piercing blood. Itinulak ni Sukuna si Yuji palayo sa kanyang katawan kaya napaatras ng bahagya ang binata. Ngunit, hindi nagsayang ng oras si Yuji kaya habang nasa tamang distansya, binalutan ni Yuji ang kanyang kamao ng cursed energy at animoy pumasok siya sa loob ng zone o ang estado kung saan nagkakaroon ng matinding focus ang isang sorcerer kaya nagagawa nilang makapagbitaw ng sunod-sunod na Black Flash. Napansin ni Sukuna ang pagbabago kay Yuji at nakakasigurado siya makakapagbitaw ang binata ng Black Flash sa oras na tumama ang atake nito sa kanya. Ayon sa tagapagsalaysin ng kabanata, nagawa din noon ng curse spirit na si Mahito na maramdaman ang pagdating ng Black Flash ni Yuji at katulad niya ay si Sukuna na alam magandang mangyayari kahit hindi pa sumusuntok ang ating bida. Dulot ng katiyakan na makakapag Black Flash ang katunggali, pinili ni Sukuna na dumistansya dito at dumepensa.
Subalit, noong gagawin na niya ang aksyon, biglang nagbago ang anyo ng balintataw o pupil ng kanyang mga mata. Naging hugis puso ito at kusang lumingon patungo sa ibang direksyon imbes na tumitig lamang kay Yuji. Sa pagpihit ng kanyang paningin, nakita ni Suko na si Laro na akay ni Miguel habang nakatutok ang nakabukang palad nito sa kanya. Ayon sa kabanata, ang course technique na Laro na may pangalang Heart Catch ay hindi lamang may kakayahang hablutin o hawakan ang katawan ng kanyang mga kalaban. Meron din itong kapangyarihang kuhain ng damdamin o ang consciousness ng kanyang mga katunggali. Isa itong napakagandang teknik kung tutuusin, lalo na kung ginamit ito nung naghahanap si Higuruma ng pagkakataong masaksak si Sukuna ng Executioner's Blade o kaya noong pinalano ni Maki na pugutan ng ulo si Sukuna. Pero siguro, dahil busy si Laro na gawing pink ang kanyang mga utong, hindi nila naisip na gawin ito kanina. Ang pagkawala ng atensyon ni Sukuna kay Yuji ang naging rason para malayang mapakawalan ng ating bida ang isang napakalakas na suntok na lumikha ng Black Flash. Tinamaan si Sukuna sa katawan, napasandal siya sa pader at nagkalat ang mga linya ng Black Flash sa ere na parang kidlat at kuryente. Ang matagumpay na pagpatama ni Yuji ng Black Flash kay Sukuna ay hindi lamang naglagay sa King of Forces sa alanganing sitwasyon, sapagkat nagresulta pa ito sa pagpukaw ng isang natutulog na kakayahan sa katawan ni Yuji o tinatawag na Awakening. Sa Awakening ni Satoru Gojo, nagawa niyang mabuksan ng tunay na kapangyarihang tinataglay ng Limitless kaya walang hirap niyang nagamit ang Hollow Purple. At sa Awakening naman ni Mahito, nagawa niyang maintindihan ang kahulugan ng kanyang tunay na kaluluwa at tunay na anyo. Tumulong sa kanya para magamit ang Instant Spirit Body of Distorted Killing. Sa Awakening ni Yuji Itadori, nagkaroon siya ng mga matang meron sa Sukuna sa tuwing kinukontrol niya ang katawan ni Yuji. Kaya, napakalaki ng posibilidad na magpapakita ang ating bida ng isang kakayahang konektado kay Sukuna. Pwedeng ito ay ang mga cutting techniques ng King of Forces at posible din na ang mga bagong cross techniques na naipakita ni Sukuna sa serye. Ano nga kaya ang kakayahang naipagkaloob ng Awakening ni Yuji? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila Dexter Montes, Gabriel Canales, Cheska Daphne Bool, pati na rin kanila Johnny Cat, Peter John Candelario, Carl David Tinio. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 256 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!